Eto na naman. Eto na naman itong Okta Research, mga kababayan. Naglabas na naman ng kanilang kaduda-dudang mga survey. Marami ang nagdududa dito sa Okta Research, mga kababayan, dahil eto rin ang the same na research firm, mga kababayan, naabot hanggang kisame ang ratings sina Marcos at ni Tambaluslos. Ang tataas ng kanilang ratings, mga kababayan. Okta Research. Kaya ang hiling ng marami kung si VP Sara na, mga kababayan, ang maging presidente, kasama sa imbestigahan itong Okta Research, mga kababayan, kung ano ba talaga ang mga agenda nito. Dahil eto humahabol na daw si Robredo. At wag ka, mayroon silang mga kababayan, mayroon silang footnote na bagamat pataas si VP Sara Duterte 46, mga kababayan daw, humahabol na sila ni at 35. Pero ang kanilang footnote, mga kababayan, 19% pa rin daw ang undecided. Na mukhang pinapalabas, mga kababayan, na kung mapupunta yan kay Lenny, ay siguradong panalo na si Robredo. Lampas 50%, mga kababayan, ang magiging ratings nito. Although hindi nila yan sinabi, mga kababayan, pero mukhang yan ang kanilang pinupunto. Wawawi! Palakpakan! Meron na tayong presidenteng lutang, mga kababayan, kapag nagkataon. Ay nako, ano kaya purpose talaga nito Okta Research, mga kababayan, Niloloko lang nila ang kanilang sarili? Yan ang mali nila, mga kababayan, lagi Dahil sa mga survey, ang sabi nila, mga kababayan, mataas na sila, tapos nagiging overconfident na sila, mga kababayan. Sila na lang ang naniniwala sa kanilang kasinungalingan. Ang mga tao walang naniniwala dito sa mga survey ito, mga kababayan. At may isa pang anggulo. Kung hindi man lang nila niloloko ang kanilang sarili, mga kababayan, ay baka eto iniisip ng marami, baka isa itong mind conditioning para i-condition ang ating utak, mga kababayan, sa napipintong dayaan. Justification sa mangyayaring dayaan kalaunan. Para masabi nila, supported yan ng mga survey. Pero ang mga survey ito, ewan lang natin kung sino ang nasa likod. Lalong-lalo na yung Okta Research, na may naaamoy tayong hindi maganda. Narito ang breakdown nito, mga kababayan. March 2026 daw ito, mga kababayan. Ang tanong, kung ang eleksyon ng Mayo 2028 ay isasagawa ngayon, sino ang iyong iboboto para pagka-presidente? Sara Duterte o si Lenny? 46% daw versus 35% kay Lenny. Narito ang breakdown. Pero sabi nila, malinaw, mga kababayan, na 19% pa daw ang undecided. Sa NCR daw, mga kababayan, Makaleni daw ang National Capital Region. Wow! Lampas kalahati daw ng populasyon sa National Capital Region ay Lenny Robredo at 52%. Samantalang 32 lang, mga kababayan, si Sara. Talaga? Pink daw, mga kababayan, ang NCR, kabilang na ang Metro Manila. Sabi ng Okta Research. Yan ang kanilang pinipinta dyan mukhang gagayahin na naman nila ito sa Duterte, mga kababayan. Diba Duterte? Lahat, OFW, mga men in uniform, mga trabahante sa gobyerno. Yung sa absentee voting, mga kababayan, diba? Duterte lahat. Mindanao, Duterte. Buong Mindanao, majority sa Visayas, Duterte. Tapos sa Luzon lang nagkakatalo daw. Natalo ang Duterte sa Luzon. Kaya nakapasok si Kiko. Ganyan. Baka uulitin na naman nila ito, mga kababayan, kay VP Inday. Dahil 32 lang daw kay VP Inday, tapos 52 kay Lutang. Sa balance Luzon, meaning the rest of Luzon outside NCR, mga kababayan, nangunguna pa rin daw si Robredo at 47%. Wow! Samantalang 25% lang si Sara. Balance Luzon, meaning, mga kababayan, sa 4 na tatanungin, isa lang ang kay Sara, 2 kay Lenny, isa sa undecided. Kakaibang Okta Research ito. Tapos sa Visayas, mga kababayan, akalain nyo Visayas sa ito majority dyan supporter ng mga Duterte. 53% lang daw ang nakuha ni VP Inday. Meaning kalahati lang ng tao out of 100, 53 lang ang kay Sara. Something is fishy. Something is fishy. Tapos si Lenny, 34%. At eto sa Mindanao. Binabaan nila ng konti, mga kababayan, although overwhelming pa rin si Sara, 88%.
Samantalang doon sa Pulse Asia, mga kababayan, at SWS, mga 97% ang supporter ni VP Sara Duterte doon. O 88 lang daw dito sa Okta Research. Mayroon pang 3% mga kababayan si VP Inday. At undecided, 9. Bukas makalawa, babaliktad na ito. Ito, Okta Research, babaliktad na ang kanilang i-report. Baka si Lenny na ang nangunguna. Diyos ko Lord. Sa survey, nangunguna. Tapos sa actual, mga kababayan, sinusuka nga yan si Robredo. Diyos ko. At sa mga upper class, mga kababayan, ito na, sa estado ng mga economic status. Class ABC. Oh, nangunguna daw si VP Sara at 46. Pero, kaunti lang ang lamang ni Sara daw, mga kababayan. 39% ang kay Lenny. 7 points lang ang kanilang lamang daw. Class D, 44%. Si Sara, 36 si Lenny. O, nangunguna pa rin si Sara. Pero grabe yung pagtaas si Lenny, mga kababayan. From 10% yan dati, no? Or 15. Nadublado? Wow, dublado? Talaga? Class E, overwhelmingly kay VP Sara Duterte, mga kababayan ng Class E. Oh. 23% lang kay Lenny Robredo. Dahil, alam naman natin mga kababayan ito daw mga high class mga kababayan. Mga pinklawan daw sila. Ang punto dito ang pinupunto nila mga kababayan ay yung trajectory daw nitong si Lenny Robredo na pataas ng pataas, parang spaghetti mga kababayan. Baka umaasa ang itong mga, di ba siya na ang kandidato ni Marcos na pinupush? Umaasa sila na sa 2028, ma-overtaken na ni Lenny si VP Sara. Kung makakumbinsin nyo si Lenny Robredo. Kaya ang hiling lang natin mga kababayan, sige, mangloko kayo dyan sa survey nyo, pero wag lang kayong mandaya sa halalan, sa aktwal na halalan. Yan talaga mga kababayan. Yan ang kinakatakutan natin. Kaya kung pwede, next year, dapat bilis-bilis yan na ng Korte Suprema, no? Na desisyonan yung illegalities doon mga kababayan, na ideklarang illegal itong pinirmahang budget ni Marcos para mapa-impeach na siya next year mga kababayan. Sana makita ng mga congressman na galing na ito sa Korte Suprema, illegal ang ginawa ng bangag. Mapa-impeach na siya para kapag sa eleksyon mga kababayan, wala nang Marcos. Dahil talagang siguradong ang mangyayari. Mayroong hocus-pocus kung si Marcos ang nakaupo habang may eleksyon. Anong masasabing dito mga kababayan na umaarangkada na daw si Lenny at malapit nang ma-overtaken si VP Sara Duterte? Samantala, mayroon tayong magandang diskusyon dito mga kababayan. Panoorin niyo po May post naman 4 hours ago itong si Congressman Leviste. Prof, sabi niya, kamakailan lang, sip-sip ang mga congressman Zip, kay zip. Speaker Romualdez. Ngayon, tahimik sila sa video niya na korupsyon ng Wala nagtatanggol kay Romualdez, no? administrasyong ito. Darating din ang araw na tatalikuran ng mga congressman si BBM at baka malapit na ito. Oh, I tend to agree with that. No, even the resignation Even of with a square Anyo is. and Galvez. I mean, these things they do not happen independent. Iskerda na sila Alnyo at si Galvez mga kababayan habang maaga. Dahil paparating na si Sara. Of each other. Somehow there is a unifying team. Hindi lang natin nakikita that early. Merong nag-declare na tatakbo para sa presidente, ang unang ginang. Ano yun? Trial balloon ba yun? Ang unang ginang, ang palaka. Lord, plus 10 million. Sige mga kababayan, Lisa, plus 10 million ang votes. Ibigay na natin sa kanya. Plus mga panya pa siya ngayon. Tingnan natin, di pa rin nan mananalo yung palaka na yan mga kababayan. Meron katulad na sa balita nyo na sinabi nahuli na si Congressman ko. Tapos pumunta talaga sa mga kababayan, Czech Republic, and then pagdating doon, hindi nila alam kung saan hanapin. We don't know the whereabouts. Ay nako, nag-aksaya lang kayo ng pamasahing mga buwisit. Ang papangit pa ng mga itsura mga kababayan ng mga yung pagmumukha ng mga kababayan. Nung mga tauhan ni Bangag, parang mga jablo na mga impacto talagang mga itsura. Announce mismo ang presidente. So Butata, hindi mo alam Bangag. Tapos papalusot pa na iba naman ang nahuli sa aresto Pero nilagay nila mga kababayan sa PCO, nahuli. Naaresto talaga, arrested. Ba yan?
nakatulog na ba si Presidente bago in-announce yun? Kasi Baka na nga, sabi ni Maharlika, nakabatak pa daw. ay nagulat. And ang kailangan nilang intindihin, there is a Filipino in any part of the world. Oo. In-export natin ang ating talento, kinomodify natin ang ating Hindi nila matatago, mga kababayan. kapwa Pilipino. Ngayon, yan ang nagsisave sa atin sa lahat ng krisis natin. And at the same time, nagsaserve as eyes and ears ng bansa. So pag nakita nila si Ko napicturan, tinanong, sa tingin ko mas malakas pa yan kaysa sa embahada ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa sa mundo. Tapos karamihan dyan, Duterte supporter. Saan kayo, mga bangag? Opo. Doon naman po sa nakalipas na 2 oral argument, lalo na itong pinaka-latest po, Prof. Anong mahalagang punto po na dapat malaman ng taong bayan? Kasi parang hindi yata pinansin ng mainstream. Parang mas nakapokus sila dito Wala sa impeachment. bayad yung mainstream Po, Prof. Oo, syempre agenda setting ang mainstream ang online daw ang trend setting. Hindi, alam mo ang maganda dun sa nangyari kahapon, 3 justices ang nagtanong. Maanghang ang mga tanong ni Senior Associate Justice Marvin Leonen. Leonen. Si Leonen, mga kababayan, ginigipit na ngayon, no? Ang mga bangagers. Doon na unearth yung so ibig mong sabihin ang DBM mas mataas kaysa sa presidente? Hindi na daw kailangan ng presidente. Order. Ng palusot nila. Di ba? Yun yung sum total ng argument niya Tapos nung rinap up niya yung argument, sinasabi doon, hindi ba mahalaga ang kalusugan? Hindi ba mahalaga ang edukasyon? Hindi ba mahalaga ang bahay? So, parang sinasabi niya, kung tinama nyo lang ang paggamit, itong mga problema, the social issues would have been attended to. Ngayon, dun sa tanong ni Justice Caguioa at Justice Hernandez, doon natuwa ako kay Hernandez, abay, dun sa kanyang presentation may maleta. Oo nga. That mindset has even been instilled among our justices na without saying anything, everyone, when they saw the maleta, naniniwala si Justice doon sa maleta. Diba? Ang sinabi nga niya, gaanong kalaking pondo ang kakasya sa maleta. At doon din sinabi ni yung konsepto ng fiscal flexibility na ang sinabi, hindi ba yan parang bending the law? Diba? So makikita mo, rinarap up nila yung mga arguments na Pinagamit nila yung sinabi ni Erwin Tulfo, bendalo. Lumalabas Tapos, sa social media. Sinusugan ni nakakatawa yung mga kababayan, no? Mali na nga yung sinabi ni Erwin Tulfo. Sinusugan pa ni Bojing Rimulya yung bendalo issue. At sa mga netizens na talaga naman daw okay lang magbendalo. Putragis. Pinapropagate yan. Wala mo naman nakita. Ngayon mga kababayan, sikat na sila sa bendalo. Stream media, fiscal flexibility, no? At saka yung ang nagde-decide ay ang DBM secretary, hindi naman ang presidente. So ang ibig mo bang sabihin, mas mataas pa ang DBM secretary kaysa sa presidente ng bansa? Yan ang gusto nila palabasin. Napaka-technical na mga issues, pero the way they wrapped it, ang ordinaryong Pilipino, hahawakan ang sagot at tanong na kanilang ginagawa dahil napaintindi sa Pilipino kung bakit mahalaga yung oral arguments. Opo. Kumbaga, better late than never kasi sinama na nila ang 2026 at mga ilang buwan mula ngayon magkakaroon na ng pag-deliberasyon na naman sa 2027 na budget. So, Ayan. And then last na lang mga kababayan, mag-2028 budget na and then wala na, lame duck na si Bangag. Hindi na siya pwedeng, mga kababayan, wala nang kailangan. Di na kita kailangan sasabihin na ng mga kababayan ng Labas din mga talaga ng malinaw na desisyon ang issue po na ito at mahalagang punto nga nabanggit mo na alisin na lang yung unprogrammed appropriations kasi risk ito. Oo, agree ako doon. At saka siguro kailangan ng reforma sa budget process natin, no? Yung ginawang reforma na
kasama ang CSO pero hindi naman talaga actually kasama. Mahirap yung gawin, no? Kung sana mas maaga doon pa lang sa budget call, sinasama na ang taong bayan, sinasabi na anong priorities, sinasabi ng presidente, ito hindi nyo pwedeng galawin, 'di ba? Makakahingat tayo na yung social programs are protected. Yun lang naman ang habol ng taong bayan. Hindi na nga tayo nagrereklamo sa daming tax. Pero bigyan nyo naman kami ng... Oh, grabe no? Sila ang nagnakaw. Tapos, mangungutang. Utang tayo dahil ninakawan tayo. Tapos, tayo pa ang magbabayad sa utang, mga kababayan, sa pamamagitan ng pagbabayad ng tax. Ang parte doon sa ibabayad natin, nanakawin na naman nila. Grabe. Ayos na serbisyo. Ano nakakapagpahirap sa Pilipino? Yung datnan ng sakit o sakuna ang iyong kasamahan sa pamilya. Tayo mga kababayan, no, itong mga nasa middle class, karamihan na sa ating middle class, we are one hospitalization away from bankruptcy. Isang ospital lang natin mga kababayan, na ma-ospital tayo. Laglag na tayo sa ating poverty dahil eto, sa mahal mga kababayan ng bayarin sa ospital. Talagang mamumulubi ka. Tapos, yan pa ang ninakawan nila mga kababayan ng pondo, ang PhilHealth mga kababayan para sa may sakit. Para mabigay lang doon sa mga buhaya. Napakawalang hiya. Demonic mga kababayan kung maituturing. Kajabluhan. At nangyari yan under Marcos administration At wala mga kang kababayan. pera o hindi ka handang gumastos. Nagiging mahirap ang Pilipino doon. Yung edukasyon, libre na ngayon lahat ng edukasyon. Hindi ko maintindihan ba't inalis yung bangag. yung pondo para sa free tertiary education. Oh, batas na yan mga kababayan ha. Inalis pa ni Bangag. Scholarship sa mga bata mga kababayan. Gusto nilang ayaw na mag-aral. Bumangag na lang lahat. Realign, no? Yung sa PhilHealth, ganun rin. At saka yung pabahay. Yung pabahay, hindi na yung legacy kasi yung 1 million a year wala na. Talagang isinatabi na. So, di ba? Isa na namang kabangagan mga kababayan na 1 million per year daw ipapagawa ni Bangag. In the span of 6 years, wala. Hindi umabot ng 1 million mga kababayan na pabahay. Hindi man siguro umabot ng 500,000. Bangag talaga. Maraming mga pagkukulang itong administrasyon na ito kung ibabase mo nga, yun, hindi lang pagkukulang, kundi kasalanan talaga. Nagay ni Justice Leonen yata yung 8 priority agenda, no? Ilinagay niya yung flash sa screen. Ito yung pinangako ng presidente. Pag tiningnan mo Presidente yun, isa Bangag. doon walang nagawa. Ni isa walang nagawa. So, ano yung 6 na taon? Ni isa walang nagawa. 6 trillion budget na tayo. Magkano ang ginugol na budget in the 6 years? Magkano ang Dinen Fernandez? Google. Nasan si Juan de la Cruz? Opo. I'm James. Nagilan ng masa page ang piso page. Ano lang po, ang ano ko lang po is that nung hinuli si Tatay Digong, automatically yung abogado niya 'di ba ng petisyon sa Supreme Court. Then until now, bakit walang action ang Korte Suprema? Yun lang po. Alam mo ako, ano lang doon kasi alam mo, yung Supreme Court, medyo, ngayon, balanse yung Supreme Court, di ba? Nakita niyo yung hearing dun sa budget ng 2024, yung unprogrammed appropriations, di ba? Lumalabas yung, napapalabas ng mga justices ngayon yung kalokohan dun sa unprogrammed funds. Ang ano lang doon is, kung sakali, sa akin lang ito, hypothetic, kung sakali na nagsabi ang Supreme Court, inorderan ang executive na i-produce si PRRD, ano kaya mangyayari? Diba? So, ilagay mo yung, ako, just my opinion, ilagay ko yung sarili ko dun sa sapatos ng justices ng Supreme Court. Ano kaya ang mangyayari? Diba? Baka magkaroon ng Ang sinasabi ko is that, considering na nandun na yun, parang moot and academic na siya. Diba? Ilalagay mo pa yung just my opinion. So, ang ano ko is that, hindi sa ayaw ng Supreme Court na kasi masyadong malaki yung implication. Pagka nagsabi ang Supreme Court na ilabas nyo, lalabas na sinabi ng Supreme Court na mali yung executive.
Diba? Pero hindi mo naman pwedeng hindi ka naman pwedeng magpa-declare sa Supreme Court whether tama o mali yung ginawa ng executive. So ano ang petition nila Kitty? Habeas corpus, di ba? Yung habeas corpus is i-produce mo yung tao na kinuha mo, di ba? Yun yung ano doon. So to my mind, baka ang ano doon ng mga justices is baka masyadong lumaki yung gulo pagka nag-issue sila ng writ of habeas corpus. Hindi naman kasi ang ano nga doon implication pagka naglabas sila ng writ of habeas corpus, lalabas na mali yung ginawa. Mali na nga 'di ba? Meron pa bang magagawa kung sakali meron bang magagawa yung executive ngayon? Pupunta ba sa na withdrawin nila na-surrender mo na yung jurisdiction? Yun yung problema kasi sa court. Yung impeachment ngayon. Yung impeachment ngayon kapag ka nakapasa sa House at nadala sa Senate, kailangan ng 16 votes para ma-convict si BP Sara. Pero si BP Sara, kapag nag-resign siya as Vice President, tapos na yung impeachment. Kasi yung impeachment is only to remove her as in the position. So, wag naman, kunyari namatay si BBM. Tapos yung impeachment kasi tinatanggal siya as Vice President. Pag namatay si BBM by operation of law, magiging presidente siya. So wala nang kwenta yung impeachment niya as Vice President. Yun yung mga implikasyon, di ba? Ngayon, kung sakali naman nag-resign si BP Sara, meron bang karapatan ang Senate na ituloy yung kanyang disqualification, perpetual disqualification? Ang sabi ng iba, meron. Kasi meron ng jurisdiction. Ang sabi ng iba, wala. Kasi nag-resign na. So, yun yung issues na Kung sakaling nag-issue ng writ ang Supreme Court, ano kaya ang mangyayari? Diba? To my mind, wala na rin mangyayari kasi moot and academic na Hindi naman pwedeng bawiin ng executive yung pagpapadala nila kay PRRD. Hindi pwedeng sabihin ng Republika ng Pilipinas, ibalik niya sa amin kasi nagkaroon ng jurisdiction na-surrender na. So, to my mind, huwag nating masyadong anuhin yung Supreme Court, yung wisdom ng mga justices, bakit hindi dinidesisyonan yung petition for writ of habeas corpus para dun sa pag-produce sa katawan ni PRRD. Just my 2 cent worth. Alright. Sige po. I'm sure there are other mga opinions siguro na meron din about that. What's your opinion po, Ma'am Astra? Ako, iba yung opinion ko. Huwag nating piliting madaliin ng Supreme Court yung kanilang decision. Number one, they have to be very careful sa kanilang decision. Sabi nga ni Raymar na may malaking implications. But I do not believe that it is moot and academic. Kasi bansa tayo may kasarinlan tayo 'di ba? Meron tayong pwedeng panindigan. If ever, ako naman on the positive side, sabi nga ni Mayor Baste, dapat lagi tayong positibo, 'di ba? Sabi ni Rob Rances, dapat lagi tayong positibo. Ako positibo ako that the Supreme Court will issue a wise decision with regards to the call of the Duterte siblings for the writ of the habeas corpus. Kinailangan lang ng Supreme Court na aralin ng mabuti ang international arena, the International Criminal Court and the Rome Statutes para pag nagbigay sila ng desisyon may yung desisyon na yon. Kasi importante may paroroonan ang desisyon na yon. In my mind, if ever the Supreme Court will issue a writ of habeas corpus, maging favorable yung kanilang desisyon, we as a country, uutusan talaga niya ng Supreme Court ang ating ehekutibo, ang ating presidente, na gawin ang tama. And how can we do that? We could file as a nation doon sa UN, doon sa ICC, sa lahat ng international body. This is what our Supreme Court has decided on. 'Di ba? So kung magsabi sila na i-produce yung katawan, dapat i-produce talaga ng administrasyon si PRRD dito sa Pilipinas. And ako, it may be a test case. It even is going to be a model case in the whole world.
malay mo, may purpose din ng Diyos doon sa buhay ni PRRD. Dahil kung mangyari na mag-issue ang Supreme Court, it's going to be the first in the history of the world. So, maraming first na ginawa si Tatay Digong. Oo, kaya let us always be hopeful in that. And ako, I am very confident that the Supreme Court will be wise enough to know what is right and what is wrong, what is just and what is unjust, and they will issue a decision on the case filed by the siblings with God's wisdom. So, yun yung natin, panghawakan natin yun. Ako po, ang nakikita ko dyan habang pinag-uusapan natin ito is yung naalala ko lang yung sinabi ulit ni Mayor Baste. Sabi niya, because I was told, may kausap ako earlier, kasama din kayo dun sa Hong Kong, that he actually knew kung anong pwedeng mangyari sa kanya pag uwi niya, di ba? But yet he submitted himself. Tapos pinili niya pa pumunta ng Manila, na alam niya nandun yung pinakamalaking force kung huhulihin man siya. And then he submitted himself. Eventually, dinala siya doon. And then, Mayor Baste recalled a conversation na tinitingnan niya yung tatay niya, na yung tatay niya is a lawyer. So he understood actually kung anong meron at anong pwede niyang ipaglaban because he understands the law. He could also probably interpret the international law or yung anong ng ICC on this. Pero ang sabi ni Mayor Baste na parang hayaan niyo na sila. And that's probably because he also understands na pag hindi tama yung timing, magkakagulo talaga. But at the same time, he's probably hopeful then na merong magandang desisyon na mangyayari sa kanya. And perhaps doon ang gagaling yung sabi ni Baste na pagdating ng panahon, we will see justice because there is God. But yet there was something na sinabi ni Mayor Baste na habang pinapakinggan niya yung tatay niya, na nagsasabi ang tatay niya, it's okay para wag lang magkagulo ang bansa natin. I'm willing to sacrifice and pay the price. And even as a son, sabi niya, I admire him already as a public servant kasi ipaglalaban niya talaga kung ano yung pinaglalaban niya. But this time around as a son, sabi niya, bow na bow ako, admire na admire ko ang tatay ko for the willingness to sacrifice himself for his country para wag lang magkagulo yung country niya. On the brighter side, it also brought a lot of us together. It also gave us courage to finally stand up. Like, wala naman akong pakialam dati sa politika. But yet, I started writing. At that time, na nahuli si Tatay Digong. And up to now, I still have the zeal to actually fight for our country. So, I don't have political ambitions. But, it is just right. And I think ako, kasama ng maraming mamamayang Pilipino, are also in the same position na napukaw yung pagmamahal natin para sa bayan because of the sacrifice that PRRD did. Ang sa akin lang, wag nating sayangin yung ginawa niya. Kasi pinaglaban niya tayo, but I think it is not so that we would be dependent on him, but so that we would also see a model of how it is to sacrifice for your country, you and me listening right now. I'm sure there are certain level of sacrifices we're doing right now, and by that we are on. So before we close, I have two hindi pa tayo tapos. And I'm sure marami pa tayong pwedeng sabihin, di ba? But right now, gusto ko lang itanong dito sa dalawa and dagdagan nyo, tapos later on itong request ko sa if we, para mag-compose na kayo, if we were to directly say something to Tatay Digong, alright, what would you want to tell him? Okay? So, before we get there, probably, meron pa idadagdag si Attorney Yvette. Sabihin niyo po muna, habang nagpe-prepare po sila, doon sa piece na gusto nilang sabihin kay Tatay Digong. We would end with. Oo. Naalala nyo yung final ni Ma'am Kitty, di ba? Yung habeas corpus, no? Na sinasabi na dumulog sa Korte Suprema para utusan ng Korte Suprema ang ating gobyerno na ilabas ang katawan ni PRRD at ipaliwanag sa Korte Suprema kung bakit siya dinetena. Okay. Ngayon na nasa ICC siya, pwedeng masabi moot na, no? Moot and academic kasi wala na yung katawan, hindi mo na madadala, nandun na. But, meron kasing prinsipyo rin dito sa ating batas, no? Na if it is an issue, a continuing issue, capable of repetition, pwede ulit maulit. And to my mind,
Ano ba yung nangyayari ngayon kay Senator Bato? Senator Bongo, they were also named, hindi ba, dun sa ICC. Is it capable of repetition na kailangang meron silang warrant of arrest? Anong sagot? Yes. Correct? Kasi sinasabing co-perpetrators sila. So, to my thinking, inaayos, no? Bigyan natin ng panahon ng Korte Suprema, no? Na ayusin ang kanilang desisyon tungkol dito at huwag tayo mawala ng pag-asa. Pero I want to bring to your attention isang napaka-importanting tawag mo nito? Importanting nangyari sa ICC, no? And I reposted this. Ano ba kasi ang nangyari? Nung March 2025, isang Mediterranean, ayan, okay? Osama El Masri, in January pala 2025, wanted by the ICC for crimes against humanity, was arrested in Italy watching a football match. Pakinggan nyo to, Italy, a founding member of the Rome Statute and among ICC's largest financial contributors, had every legal obligation to cooperate with the court and execute the surrender. Within 48 hours, he was free. The Italian government released El Masri and flew him back to Libya on a state-owned aircraft, citing procedural technicalities. Ano-ano ba yon? Stating that the Minister of Justice, or yung equivalent natin dito na DOJ, had not formally authorized the arrest and that the arrest documents had not been translated into Italian. Inappeal yung decision ng Ministry of Justice nila. Ano ang sabi ng Rome Court of Appeals? The Rome Court of Appeals declared the detention irregular on these grounds, and because of that, kailangan pakawalan nyo si El Masri. The executive government followed the decision of the court. Okay? In 48 hours, nakaalis. Ngayon, ang ICC, pinapag-explain ang Italy, The ICC confirms that Italy should respond to the Assembly of States Parties for failing to arrest Al Masri. And that is the reason why hindi pa rin nila mapakawalan si PRRD, personally, as a lawyer, on technicalities. Kasi hindi ba yun ang nangyari sa atin?